Ang pinakakakasuklam-suklam na bahagi ng pagsusuring ito ay ang aligasyon ng panunulas o paglalagay ng gamot sa kanilang pagkain. Ayon kay Sulpicio Anos, bago ang laban ay biglang nakaramdam ng matinding panghihina ang buong kupunan matapos kumain ng karning baka na ibinigay sa kanila. Ang sintomas, pagkahilo, antok at kawalan ng lakas ay hindi normal na pagkapagod ng isang boksingero. Kaya sa katunayan, nauwi ito sa pag-hospital ni Kamike at pagkaka-dextrose bago pa ang nakatagdang petsa ng laban. Mismong si Kamike makakwento ay nagpayag ng kanyang takot. Sinabi niya na pinilit ko lang sarili ko na makaakyat. Iniisip ko kung di ako lalaban, baka di na ako makakauwi ng buhay sa Pilipinas. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng psikolohikal na trauma. Ang isang atleta na dapat ay nakatuon sa estratehiya sa loob ng ring ay napilitang lumaban para lamang sa kanyang kaligtasan at magkakataong makabalik sa Pilipinas. Narito naman ang issue ng energy drink. Isa sa mga ginamit na dahilan ng mga otoridad sa Tanzania ay ang pagbabawal di umano sa pag-inom ng energy drinks tulad ng lipobitan. Gayunpaman, sa ating pagsusuri mga kwento sa regulasyon ng Tanzania Professional Boxing Regulatory Commission o TPBRC, walang malinaw at pampublikong record na nagsasabing bawal ang naturang inumin. Ang lipovitan ay isang caffeine-based drink na karaniwang ginagamit sa sports sa ilalim ng regulasyon.